Mapagpalang araw, sabi ni Ate Asot, kung gwapo raw ako. Siyempre naman, gwapo. Saka pa, di ba gwapo yan? Oo. Pastor pa. Sige, tayo ay mag-aharal ng salita ng Panginoon Diyos. Kapag Bira. Malapit na Pasko pero magpapakamatay. Ano pa? Akala ko naman malapit ng Pasko. Kung ano, yun pala. Okay. Mga joke-joke po sa kanto yan. Ayun. Ang ating pag-aaralan, yung pag-ibig. Pag-ibig. Kasi po yung Pasko, pag-ibig yan. Ang diwa ng Pasko ay pag-ibig. Merry Christmas! Ayan, sabi niya Yason, araw daw ng bigayan. Iba naman yung dating sa kanya. Araw ng bigayan ng Pasko. Ganun po talaga eh. Sa Pilipinas po, ano yan eh. Natural na yan. Pag magpapasko, araw ng bigayan talaga. Kaya, sige, paniwala na natin yun. Dito po sa Santiago, kaya pag-ibig eh. 2:5. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Pag-ibig. Ang umiibig sa Diyos, anong kanilang mamanahin? Kaharian ng langit. Oh. Hindi pera. Hindi putpak. Ang mamanahin ng ibibigay ng Diyos sa kanila, kaharian ng langit. Oh. Yan ang pag-ibig. Sino lang ang magmamana ng kaharian ng langit? Yung mga umiibig sa Kanya. Umiibig sa Diyos. Ngayon, sabi naman ni Juan, unang 1:5:20 ay 5:3. Unang 1 chapter 5 verse 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos. Oh. Sino daw yung magmamana ng kaharian ng langit? Yahong! Ganda! Tumutupad sa Kanyang utos. Ito nakalagay po. Unang 1:5:3. Oh. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad ng Kanyang mga utos. Kapag sinusunod mo ang utos ng Diyos, ibig sabihin, mahal mo ang Diyos. Hindi mo na kailangan pagsabi pa na mahal ko ang Diyos, iniibig ko ang Diyos, so forth and so on. Yan lang sundin mo ang utos ng Diyos. Alam na ng Diyos yan. Alam ng Diyos yan. Bakit? Walang naililihim sa Diyos eh. Lahat ng gawin natin, lahat na sasalitain natin, alam lahat ng Panginoon Diyos. Diyos yan eh. So, anong dapat natin gawin para magmana tayo ng kaharian ng langit? Sundin ang kalooban ng Diyos. Naalala niyo ba yung Lord's Prayer? Anong sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo? Chapter 6, babasahin ko po. Sa 9, ganito kayo manalangin, naman namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, dumating nawa ang iyong kaharian. Sunod, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Pinapahalam ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao. Yung talata ng Lord's Prayer, nakalagay. Anong nakalagay?
masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa. Ibig sabihin, tagalupa tayo. So dapat bilang taong mga tagalupa, sundin natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa hanggang langit. Ibig sabihin, yung sumusunod sa lupa sa Kanya, sila lang po ang makakarating sa langit. Ikaw kaibigan, nanonood ng video ito, gusto mo ba makarating ng langit? Ayan ang sagot. Sundin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Yan ay tanda ng pag-ibig mo sa Diyos. Sabi ni Santiago, yung umihibig sa Diyos, yahong sumusunod sa Kanya. At kapag sumusunod ka sa Kanya, anong sabi ni Santiago? Magmamana ka ng kaharian sa langit. Alam niyo po, yung magmana ka ng kayamanan sa lupa, napakaganda na. Napakaganda na. Kung minsan sabi ng mga anak ko, naalala ko nung araw si yung anak ni Lucio Tan. Siguro kilala niyo si Lucio Tan. Walang hindi nakakakilala dyan. Minsan sinabi nila, may nagsabi yata sa kanyang anak na patungkol sa kayamanan. Pagkatapos sabi ng anak, kahit hindi mo na masabihin niya, talaga na, ibig niya sabihin, kahit hindi mo sabihin na mayaman ka, tagapagmana naman talaga yung mga anak. Yeah, kaya yung nagsabi sa kanya, parang napahiya. Meron pang isa. Alam niyo po ba yung SM? Ang may-ari ano ba pangalan ng may-ari ng SM? Ano kasi pangalan to? SM, Henry C. Henry C. May nagtanong sa kanya, Mang Henry, bakit kayo maman? Sagot niya, lahat ng kailangan ng tao, meron ako. Di ba yung SM? Lahat ng kailangan nyo, yung mga kantang umalingaw sa loob ng SM, lahat ng kailangan nyo narito na, sabi niya. Di ba? Yun ang slogan ni Henry C. Kaya siya yumaman. Lahat ng kailangan ng tao, gusto ko, meron sila. Ay, meron ako. May titinda sa kanila. Nagsimula si Henry C. sa sapatos. Ngayon, yung anak niya, Henry C. Jr. Ngayon, na po yan, born again na po yung anak niya. Nung hindi pa siya born again, ang kanya sinabi, si Henry C. Jr. Junior. Akala ko sabi na, sapat na yung hindi ako nangahapi ng aking kapwa. Yun ang kanyang katwiran. Kasi nga, nasa kanya na lahat. Mayaman na siya. Kasi, siyempre, tagapagmana. Pero, nung marinig niya itong talatang ito, yung talatang sinabi ni Jesus, doon ang namulat ang isip ni Henry C. Jr. Ito, babasahin ko yung nagpamulat sa kanya ng kanyang mata. Ewan ko kung meron pa ngayon yan sa Facebook. Ako napanood ko yun kaya alam ko. Marcos 8:35. Sino man nagnanais na magligtas ang kanyang sarili, sino man nagnanais na magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalin nito. Ngunit ang mawalan ng buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. 36, ito na po ang nagpayanig kay Ginoong Henry C. Jr. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Ibig sabihin, lahat ng kayamanan ng buong daigdig mapasa iyo na.
Ah. Ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Yon ang nagpabukas sa isip ni Andres Jr. Akala niya sapat na yung kanyang paniwala na hindi ako nanlalamang ng aking kapwa. Mali pala, sabi ni Andres. Mali pala. Akala ko dahil pinanganak na akong mayaman, sabi niya. Yun ang tama. Mali pala. Kaya naborn again po si Andres Jr. Nang dahil po sa salita ni Jesus, yun ang nagpabukas ng kanyang kaisipan. Kakakasya, may motor. May manok pa. Kung titignan natin ngayon dito, yung binasa ko kay Santiago kanina, balikan natin tungkol din sa kayamanan yun eh. Babalikan natin yung sulat ni Santiago. Santiago 2:5. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga humihibig sa Kanya? Hindi naman kayamanan sa pera ito. Kayamanan sa pananampalataya. Iba yung kayamanan sa pera. Kaya sabi ni Jesus, anong mapapala mo? Lahat ng kayamanan ng mundo, mapasayo na lahat. Meron akong narinig na ganyan eh. Nang makapagtrabaho, nag-abroad. Sabi ko, ba't hindi ka pa tumigil? Lahat ng kayamanan doon sa Saudi. Uubusin niya raw. Kaya hanggang ngayon, nandun pa rin sa abroad. Ibig sabihin, hindi niya pa nakukuha lahat ng kayamanan sa Saudi. Kaya kahit, alam niyo yun, kahit na biro yun hindi mo naman makukuha lahat, mamamatay ka, nandun pa rin yung Saudi, nandun pa rin yung kayamanan ng Saudi. Ibig niya lang sabihin, magtrabaho siya ng magtrabaho. Sabi nga ni Jesus, anong mapapala mo? Lahat ng kayamanan, mapasa iyo na. Kung mapapahamak naman ang buhay mo, ang sarili mo, ang kaluluwa mo. Anong ibabayad mo sa Diyos? Wala. Kaya yung pag-ibig sa salapi, anong sabi ni Pablo? Ang pag-ibig sa salapi ay ito 6:9. Ang mga taong nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. O, kita nyo po? Ano daw? Kapahamakan. Ang nangyayari kasi, imbis na gamitin ng pera ng tao, ang pera ang gumagamit ng tao. Yun ang kapahamakan. Kapag ikaw ay ginagamit ng pera. Parang ganito, para madali nyo maintindihan. Halimbawa, meron akong kalabas sa negosyo. At nalaman ko, malakas siya. Kukuha ko ng head killer. Babayaran ko. Sasabihin ko sa head killer, patayin mo yung kakompetensya ko sa negosyo. Yung inutusan ko, binayaran ko, papatayin niya dahil sa pera. Ibig sabihin, nagpagamit siya sa pera. Yun ang ibig sabihin. Huwag pa tayo magpagamit sa pera. Ang pera ay dapat natin gamitin. Hindi natin dapat
tayo inaalipin ng pera. Dahil sa nasa mong yumaman, sabi ni Pablo, nahuhulog ka sa tukso ng kapahamakan. Kaibigan, hindi ko sinabing mangarap kang yumaman. Hindi ko sinabing huwag kang, pero mas maganda, mas mayaman ka sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Yun ang mahalaga eh. Yung pagyaman sa pananampalataya sa Diyos. Naintindihan nyo ba, kaibigan? Ano mo nga naman yung pera? Nabalitaan nyo ba yung nanalo sa loto nung araw? Nanalo siya, bumili siya ng bago sasakyan. Araw-araw parang piyesta sa lugar nila. Hindi pa na siya ng mga pinakakain niya. Nilohoban pa siya at pinatay. Oh. Nabalita yun. Nilohoban siya at pinatay pa. Sipin mo, araw-araw parang piyesta sa kanila. Pero ganun pa rin ang sinukli nila sa kanya. Nagangad ng kayamanan. Siyempre, nanalo siya loto. Siguro gusto nila, balatuin sila. Baka hindi nagbigay ng balato, pero nagpapakain naman. Oh. Yan ang sinasabi ni Jesus, naghahangad. Di ba may kasabihan? Bibigyan mo ng hanggang dito. Ang gusto hanggang dito. Walang kasapatan ng tao. Di ba totoo yan, kaibigan? Binigyan mo ng gandito, ang gusto gandito. Ganyan ng tao. Kaya nga ang ating paksa, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, hindi pag-ibig sa pera. Pero ang gusto ng tao, pag-ibig sa pera. Ano pang tawag sa iba? Para kang jukebox. Kung nakakita na ba kayong jukebox nung araw? Yung magulog ka ng 5 piso, tapos kakanta. Mamimili ka ng kanta, yun ang kakantay ng jukebox, ano? Yung para kang jukebox, sa nila yung iba, hindi ka man lang mautusan ng walang lagay. Kaya, gumagalaw ang tao sa pamamagitan ng pera. Kaya sabi nila, ang tao raw, mukha ng pera. Buti pa raw yung pera, may tao, yung tao walang pera. Kaya sabi nila, mukha ka ng pera. Hindi ba totoo yan? Ikaw kaibigan, mukha ka bang pera? Tignan mo ang mukha mo at saka ka magsalamin. Ayan. Nakatwiran pa si Ate Son. Wala daw taong hindi nagmukhang pera. Bagamat sa reality, kung wala kang pera, wala kang pambili. Pero ang issue natin, hindi pera, kundi pag-ibig sa Diyos, hindi pag-ibig sa pera. Wala kang pera, wala kang kaibigan. Ayan. Kaya tanda natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Mapasa iyo na lahat ng kayamanan. Kung ang kapalit naman ito ay ang iyong kapahamakan sa apoy ng impyerno. Tingnan natin sa libro ng awit. Meron kasing nakalagay doon sa libro ng awit, is about money. Tungkol sa pera. Ito, babasahin ko ha. Sa 49 ng awit. Una, bawat isa'y makinig. Makinig ang sino pa man. Kahit saan naroon, makinig ang nilalang. O sabi ng Diyos, lahat kayo makinig. 32. Kahit ikaw ay dakila o hamak ang nilagay, makinig na sama-sama ang mahirap at mayaman. O.
Ang utos ng Diyos, mayaman ka man, mahirap. Pagdating sa salita ng Diyos, makinig ka. 3. Ito nga isasabihin salitang may karunungan ang isipang iayag mahalagang mga bagay. 6. Mga taong naghahambog sa yaman ay nananalig. Dahil sa yaman nila ay tumataas ang pag-iisip. Yung nagiging mayabang. Yung dating wala, na magkaroon, akala mo kung sino na. Yan ang ibig sabihin. 7. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang bayar at tubusin sa kamay ng Diyos. Yan. Ano nga naman ang itutubos mo sa Diyos na kayamanan? Wala. 8. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal tahas. Pag sinabi sakdal tahas, wala pong sapat na halaga. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal tahas. Gahan naman ang halagang awak niya ay hindi sapat. O, kita nyo po. 9. Upang siya ay mabuhay nang hindi magwawakas. At sa labi ng libingan ay hindi magsasadlak. Kaibigan, lahat naman po tayo mamamatay. Pero mas maganda, mamatay tayo. Sumusunod tayo sa Panginoon Diyos. Yan ang nakalagay sa Biblia eh. Nabinasa ko yung sabi ng Panginoong Yesus sa Mateo 6:10. Sundin ang kalooban mo, amang nasa langit. At kapag sumusunod ka sa kanyang kalooban, ang sabi naman ni Santiago, magmamana ka ng kaharian ng langit. Yung kayamanan-mana rito sa lupa, walang kwenta yan. Kasi sabi nila, hindi mo naman pinaghirapan yan eh. Parang yung napapanood ko sa telenovela ngayon, sa television, yung isang lalaki, kung magsugal, ubos biyaya, kasi yung kanyang kayamanan na yon, nakuha niya lang sa biyanan niya. Yung kayamanan ng biyanan niya, nung mamatay sila, sa kanya na ilagay. At ngayon, dahil kakasugal niya, konti na lang, wala na yata, wala na siyang hawak na pera. Ngayon, yung abogado ng pamilya, pinipilit na niya, naibigay na sa kanya lahat ng pera. Eh bakit? Eh, hindi naman niya pinaghirapan eh. Eh kung pinaghirapan mo ang pera, hindi ka ganun maglustay. Naalala ko, meron ako isang kakilala. Nagtatrabaho po sa gobyerno. Ang trabaho niya sa tax. Kada matatapos po ang taon, yung mga negosyante nagbabayad ng tax, tinatrabaho nila. Imbis na, halimbawa, magbayad ng 1 milyon, yung negosyante, tatrabahuin nila yon hanggang sa magbayad na lang yung kalahati na lang. O baka wala pa sa kalahati. O, isipin niyo yan. Pagkatapos, meron silang for the boys, ika nga. Nasaan na yung tao na tinutukoy ko yan? Wala na. Patay na rin. Kaya tuwing dumarating ang taon-taon na lang, pagka bayaran ng buwis, nagkakapera, anong ginagawa sa pera? Araw-araw sugal. Hindi naman marunong, natatalo. Gusto siyang kasugal kasi may pera eh. Ayan. Eh pag ubos na yung na-jackpot niya, eh wala na, kawawa na naman. Eh di maghihintay na naman ng 1 taon. Yearly yun eh. Kinwento niya rin sa akin yun. Hindi ko naman alam yun kung hindi niya kinwento. Na meron silang mga kliyente na tinatrabaho yung buwis. Masama yun. Imbis na mapunta sa gobyerno yun, imbis na pupunta sa kanyang bulsa. At the others. At lalong masakit, kung mabalitaan mo, ninanakaw ng nasa gobyerno ang kayamanan natin.
Ako bilang isang taxpayer, ako eh. Kaya pag nababalitaan ko ninanakaw yung kaban ng bayan, medyo masakit. Kasi isa po ako sa mga nagbabayad ng buwis. Isa ako sa mga kasama rin ako sa nagpaunlad ng ating bansa. Bakit? Taxpayer ako eh. Pagkatapos nanakawan lang ng ilan, yung pera ng bayan. Masama talaga. Kaya sabi ni Pablo, yung naghahangad yumaman, anong sabi ni Pablo? Nasasadlak sa kapahamakan. Nasasadlak. Ibig sabihin, ang iyong antungan ay kapahamakan. Kaya kaibigan, wag na po kayong gumaya sa ganyan. Ang angarin natin, yung kayamanan sa Diyos, yung pananampalataya sa Diyos. Kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo sa Diyos, panahon na upang isuko, kaibigan. Walang dahilan para hindi natin isuko ang ating buhay sa Kanya. Eh bakit? Eh wala naman tayong magagawa eh. Ang bilis po, tangin mo yun. Lagi ko nga sinasabi, wala pa tayo, ang Diyos ay Diyos na. Ngayon, nandito tayo sa lupa, ang Diyos ay Diyos pa rin. Pag tayo namatay na, ang Diyos ay Diyos pa rin. Oh. Yesterday, today, and forever. Basahin natin. Ano? Kaya kahit anong gawin natin, mas maganda isuko na natin ang buhay natin sa Diyos bago mahuli ang lahat. Ano? Isuko ng buhay natin sa Diyos. Hanggat may buhay, hanggat kaya pa natin. Alam mo, kaibigan, sabi ni Pablo, tingnan natin yung sabi ni Pablo, yan lang meron tayo na dinadamit at kinakain, dapat masiya na tayo eh. Eh yung iba eh, meron dinadamit tayo pang ano eh. Ito. Ito. Ito, ano, hinahanap ko lang. Para ano? Meron po nakalagay dito eh. Na sinabi ni Pablo. Sandali ha. Naku, sana sabi niya ay meron siya sinabi na sabi ni Pablo, ito, unang Timoteo 6:8 pala. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may pagkain at pananamit. Meron ka naman damit, meron ka ng pagkain. Dapat masiyahan na tayo, sabi ni Pablo. Pero ibang tao eh. Hindi ganyan ang gusto ng tao. Ang gusto ng tao, maraming pagkain. Pero sabi ni Pablo, dapat masaya na tayo kung meron tayong pagkain. Eh, yung iba may pagkain na, nagwawala pa eh. Ano sabi nila? Ano ba naman ito? Ito na naman. Ito na naman. Walang kasiyahan. May kinakain na, hindi pa masaya. Reklamador pa. Kaibigan, wag ganyan. Kung video pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, suko nyo na po, panahon na ang pagsuko sa Kanya. Sapagkat lahat naman tayo mamamatay. Ano man ang dala, ano man ang kayamanan na himbak mo rito sa lupa, pag namatay ka, wala kang madadala dyan, kahit 5 duling kung tawagin.
Kaya kaibigan, panahon na po ng pagsuko sa Panginoong Yesus. Ano? Kung hindi nyo pa sinusuko ang buhay ninyo, panahon na po kaibigan. Once again, maraming salamat po Panginoon Diyos sa iyong pagtuturo sa amin, sa liwanag ng turo at aral na dapat po kami, huwag na po kami maghangad ng kayamanan sa mundong ito, kundi ang aming payamanin ay ang aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Kayong mga nasisiyaran, mag-share din po kayo sa iba. Malinaw. Kakashare nyo, makakatulong kayo. Maging kamay kayo ng Diyos sa iba. Ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa kalsada. Kalsada po ito. Street po ito, Paraiso Street. Ayan, oh. Ayan. Paraiso Street, corner. Lacson. Ayan, Lacson naman po yun. Barangay. 103. Ayan, Barangay 103. Sonit District, Tondo, Manila. Ayan, yung sumasagot. Ayan. Isang magandang babae. Si Ate Aso Bautista. Para sa politiko. Gumagano siya. Eh, balak yata tumakbo ng kapitan. Papalitan yung kapitan. Sige po, ano? Hanggang dito na lamang ang ating munting video, kaibigan. God bless us all po. Bye-bye.